Hi! 8 p.m. nga ang aming flight, kaya inagahan na namin makarating ng airport. First time ko nga pala kasi makasama sa travel ang aking anak at ang aking parents. So nagbayad nga lang muna ako ng travel tax dito ng 1,620 per person. So sa bahay pa lang, na-i-check-in ko na para hindi na namin kailangan pumila ng mahaba. Regarding travel insurance, dito ako kumuha sa G-Insure, yung Travel Protection International. Asia Protect 500,000 plan nga lang ang kinuha ko na may kasamang trip cancellation and trip termination. Nagbayad nga lang ako ng 4,848, covered ng 11 days for 4 person. Wala naman kaming gagawing adventures pero gusto ko safe ang pamilya ko. Binuko nga yung ticket namin 3 months before the target flight for only $190. For 4 person na yan So habang nagte-take off na nga kami, bigla ko nakita si Ishing lumuha. At sinabi niyang, "Mommy, thank you." So yun na nga, napaka-appreciative ng anak ko. At nakarating na nga talaga kami dito sa Terminal 4 Changi Airport. So ayan, napakaraming ATM machine dito kaya wala kayong magiging problema. So nakarating na nga kami sa hotel namin ng mga alauna na ng madaling araw. Medyo malayo nga tong hotel namin sa mga tourist spot, pero good thing merong malapit na MRT and LRT station. At dahil nga oras na ng gabi, wala na kami nakikitang makakainan nearby. Buti na lang talaga may mga nabili akong cup noodles at tinapay sa Terminal 3. Panis. Panis si Ishi. Ano sabi mo? Yes. Natulog siya. Tingnan mo. Kasi kita ka pa. Na-record na kayo ng CCTV niya dito. So hinayaan ko nga muna silang magkulitan dahil enjoy na enjoy nila yung mga moment na yan. Kinabukasan, gumising nga kami ng maaga para bumiyahe papunta sa Fullerton. Bumaba nga lang kami sa Raffles at doon mo makikita ang nagtataas ang mga building. So from Raffles Station, magkakatabi na lang yung mga tourist spots doon. So flex ko lang yung mga card na pwede namin magamit sa MRT and LRT stations. Show the card. Go time. Gamit ni Mama ang aking GCash. EasyLink. And ang gamit ko ang aking ship money. So regarding to our passes card, range lang naman ng 200 plus each ang aming fare. So naglakad-lakad na nga kami para makarating kami sa Fullerton Hotel. Wala nga pala kaming binook na travel tour here because mas gusto namin mag-DIY. Dahil nga ayaw namin ng nagmamadali at may hinahabol na oras. So from Fullerton, ayan, walking distance lang going to Boatquay. Medyo masama nga ang panahon at medyo nag-aambon-ambon pero laban lang. So dito sa Boatquay, napakaraming restaurant na pwede mong makainan. May mga live seafood, Singaporean Chinese restaurant, and Arabic. And it end ups, nagkape kami. Nagkape kami sa subway para na rin makapag-charge ng phone at magpatila ng ulan. Nakarating na nga kami ng Merlion Park at tanaw na dito ang Marina Bay Sands. Nag-snacks nga muna kami ng light habang hinihintay na humupa yung dami ng tao. Voila! Ayan na nga, tumupa na at na-enjoy na namin ang view. Pwede na magmarilag. Inispoil ko na rin si Mama ng durian ice cream. O diba, tuwang-tuwa? Sige, sulitin nyo na. Nagkakahalaga lang naman ng 7 Singaporean dollar yan. Sa mga oras na yan, nagpapatila na naman kami ng ulan. At namili lang sila ng mga souvenir na Singaporean shirt. May kamahalan lang talaga mga presyo ng mga pagkain dito at gamit. So nakarating na nga kami dito sa Helix Bridge going doon sa Marina Bay Sands Mall. Habit, napakalaki talaga ng mall na to. Napakaraming luxury brands. Dito na din kami kumain ngunit hindi ko na videohan kasi nga si Ishi wala na sa mood. Huwag niyo rin kakalimutan na daanan tong parang McKinley. Kakatawa yung attractions talaga nila at may mga gondola pa. So from here, hinahanap na nga namin ang lagusan papunta sa Marina Bay Sands. Tiyara, grabe, nakaka-amaze naman talaga. Oh, diba? Talaga naman ang tatay ko. Enjoy na enjoy sa view. First time nga rin pala makarating ng father ko sa Singapore dahil nga naman naglaan siya ng 18 years sa pagtatrabaho sa China. At andito na nga kami sa Marina Bay Sands Hotel. Tignan mo naman napakalaki. At in fairness, napakabango pagpasok mo pa lang ng pintuan. Hindi na nga pala kami bumaba dyan kasi medyo napapagod na kami maglakad-lakad. Hindi ko nga akalain na makakarating ako sa mga gantong lugar dahil nga wala akong ka-idea. Dahil nga sa tulong ng mga kamag-anak ko na nagbigay ng tips kung paano kami pupunta sa mga tourist spots at sa panonood ko ng mga vlogs,
Ayun, wala man lang aberyang nangyari sa aming travel. As long as may internet ka for maps and Google, talagang hindi ka maliligaw. Grabe nga ang tinipid ko sa travel na to dahil wala naman akong binayarang mga admissions fee. And with regards sa transpo, napaka-accessible ng MRT lines nila. Sa pagkain lang naman talaga ako hindi pwede magtipid dahil may kasama akong senior at bata. Lagi din kaming may baon na tinapay at pangkape para in case na magutom sa daan, wala kaming problema. Ayan, lagi talaga sila nagkukulitan at nagsho-showdown habang naghihintay dito sa gilid. Hinihintay nga namin mag-light show at hindi na kami umikot pa dahil nga pagod na talaga mga paa namin. Hindi talaga ako makapaniwala na may enjoy ko to yung moments ko na mga kasama ko ang papa ko. Linano ko talaga itong travel na to as a retirement gift sa father ko, Christmas gift kay Ishi at kay mother. Of course, dahil maraming achievements si Ishi, ayan, pinagbigyan ko ng pangarap niyang makabalik ng Singapore. Dinagdagan ko pa. Papa. Nakakapala siya eh. Ito nga at nag-start na ang light show. Nakakatuwa nga na pinatugtog din nila ang kanta ni Freddy Aguilar na anak. Nakaka-amaze nga na kinoconsider nila at nire-respeto ang mga Pilipinong manggagawa sa Singapore. The sun will shine once again. You'll be mine all night. But in reality, you and I will love you. At dahil nga nakakaramdam na kami ng gutom, ayan nga, pinuntahan namin ang isa sa famous food stalls here in Singapore, ang Lau Pa Sat. Nakakatuwa, sari-sari at napakadami mong pagpipilian dito. Uwi na nga kami. Salamat sa panonood. Good night!